Hello, welcome sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo ang isang 2007 na pelikula. Isang pintor sa simbahan na nagpasyang gampanan ang tungkulin ng isang pari dahil ang salot ay kumitil na sa buhay ng orihinal na pari. Pagkaraan ay nakita namin ang isang batang lalaki, si Lorenzo, na hinahabol ng isang grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Gerbino de Ratan. Si Lorenzo ay isang binata sa bayan na napakahusay sa pagsusugal. Si Gerbino Dorada ang pinuno ng grupo ng magnanakaw na nagnanakaw ng sinuman o ng anumang nakikita niyang nakawin. Mamaya ipinakilala sa amin si Pampinia, isang magandang dalaga na anak ng isang mayamang merchant na namatay ilang sandali bago magsimula ang pelikula. Nakatakdang pakasalan niya ang isang dayuhang count na si Dzerzhinsky mula sa lungsod ng Novgorod at Novgorod Republic na ngayon ay nasa modernong Russia. Nag-uugnay ang kanilang kapalaran pagkatapos mamatay ang ama ni Pampinia. Inagaw ni Gerbino kay Pampinia ang kanyang kapalaran na sinasabing nasa malubhang pagkamatay ang kanyang ama at ang tanging paraan para mailigtas ng anak ng merchant na si Pampinia ang mga ari-arian at pera ng kanyang ama ay ang pakasalan siya. Ang pagsasabi ng foreign count na dapat niyang pakasalan ay walang iba kundi isang biro. Hinabol si Lorenzo araw at gabi ng mga tauhan ni Gerbino. Habang nagtatago sa sanga ng puno, naputol ito at nawalan ng malay. Nahanap siya ng isang grupo ng mga madre at ipinapalagay na nahulog siya mula sa langit kaya dinala nila siya sa kanilang kumbento at nagpapanggap bilang isang bingi at piping hardinero. Sa unang araw ng kanyang pagdating, si Lorenzo ay may hormone sandwich sa mga malibog na madre na pumasok sa kanyang bathtub na walang damit at ibinigay ito sa kanya sa pinakamahusay na paraan. Siya ay patuloy na nagpapahayag ng kamatayan at pipi at ang kanyang pipino ay nasa loob ng kanilang bibig araw-araw hanggang sa pagdating ni Pampinia. Pinipilit ni Pampinia na makatakas sa pagkakahawak ni Gerbino at tumakbo sa kumbento para doon tumuloy. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kanilang mga kasosyo ay nagkasundo na sumakay ng kalesa patungo sa arranged wedding ni Pampinia. Ang pari sa kanilang paglalakbay at ang isa sa kaibigan ni Pampinia na si Filomena ay nagbibiro tungkol sa kanyang ipinagmamalaki na siya ay isang birhen. Samantala ang kanyang kasintahan na si Diana ay lumabas upang makipagkita sa isang grupo ng mga batang babae na gustong magpagatas. Hinabol ng mga lalaki ang mga babae at napunta sa isang kamalig kung saan sila ay nagtulak ng malakas at mapusok sa mga butas ng mga babae. Dumating si Filomena at nahuli sila, sinisisi at inakusahan ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, pinupunan niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagpisil at paghimas kay Diana nang sila ay nasa labas pero sa kasamaang palad sila ay dinukot ng isang gang. Itinali ang mga lalaki sa grupo at ginamit ang mga babae para sa kanilang kasiyahan. Sa kumbento, nasaksihan ni Pampinia si Lorenzo na matagal na niyang nararamdaman dahil sa paglagos ng kanyang pipino sa ilalim ng mga binti ng mga madre. Dahil dito, nagsiselo siya at nagagalit. Isang araw nagpanggap siya bilang isang madre at piniringan si Lorenzo pagkatapos ay hinalikan ng buong puso dahil sa pagmamahal. Gayunpaman, hindi yon naging hadlang sa kanya na ilantad ang panlilinlang ni Lorenzo na siya ay talagang hindi bingi o pipi sa kumbento. Dahil sa selos ay dumating ang bilang sa Florence. Nakipagtalo siya kay Gerbino at pareho silang nagalit. Kalaunan ay tinambangan si Dzerzhinsky ng mga tauhan ni Gerbino. Ang lahat ng kanyang mga kasama ay pinatay, ngunit siya ay nakaligtas at tumakas sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, nakatanggap siya ng mensahe mula sa alipin ni Pampinia. Ang mensaheng ito ay nagpadala kay Dzerzhinsky na sumulat para sa Pampinia's father's mansion para sa kasal dahil ipinangako sa kanya ang kamay ni Pampinia sa kasal. Pagkatapos ng ambush ay nakilala ng batang ito ang isang payat na matalik na kaibigan ni Pampinia na si Elisa na lumalangoy sa isang batis. Siya ay mapaglarong inaangkin na siya ang enchantress ng batis at lumalakad sa labas ng walang damit. Ang dalawa ay naging magkasintahan at humantong sa paniniwalang si Elisa ay si Pampinia. Ang pari ay pumunta mismo sa kumbento na tinawag niyang langit. Nakarinig siya ng mga alingaungaw na ang pinuno ng kumbento ay higit na mapang-akit kaysa sa inaakala. Habang naglalakad siya ay nakasalubong niya ang isang espesyal na madre na nagsabi sa kanya na maligo kasama siya na pinalaya sa kumbento. Sinundan ni Lorenzo si Pampinia sa mansyon ng kanyang ama, doon niya ipinagtapat sa kanya na na-inlove siya sa madre na humalik sa kanya habang nakapikit. Ang babaeng hindi niya nakita ang mukha. Agad na dumating si Gerbino at ang kanyang mga tauhan sa mansyon. Nakipag-away si Gerbino kay Lorenzo at ipinakulong si Lorenzo. Pumayag si Pampinia na pakasalan si Gerbino sa mismong araw na yon upang iligtas si Lorenzo at sa gayon ay ipinatapon si Lorenzo sa kakahuyan. Doon niya nakilala si Dzerzhinsky na papunta na sa mansyon para ikasal kay Pampinia na si Elisa. Samantala, ang pari ay binayaran na ng maaga upang maitigil niya ang kasal hanggang sa bumalik si Lorenzo at itigil ang kanilang unyon. Kaya, gumagawa siya ng mga hangal na dahilan na kailangang sundin ni Gerbino para pakasalan si Pampinia.
Bago ang kasal, nagpakita si Georginski sa nobya ni Maria at walang nakakapigil sa kanya. Si Lorenzo ay nagpakita sa eksena at ang dalawang team up upang kunin ang mga tauhan ni Gerbino sa isang 1-on-1 match. Hinihiling ni Lorenzo na tapusin si Gerbino. Pareho silang lumalaban sa kanilang sarili at namatay si Gerbino na nahulog sa isang malaking malalim na balon sa loob ng mansyon. Mahal na ni Pampinya si Lorenzo at tinanggihan niya ang panukala ni Georginski na pakasalan siya. Tanging sa wakas ay maunawaan na si Georginski mismo ay talagang umiibig kay Elisa na nagpapanggap bilang Pampinya para kay Georginski sa lahat ng oras na ito. Tumakbo si Pampinya kay Lorenzo at binigay ang eksaktong nakapiring na halik mula sa kumbento ng hindi nakapiring. Masaya niyang hinahalikan ito at napagtanto ni Lorenzo na siya nga pala ang madre na minahal niya. Pagkatapos ng buong labanan ay idinaos nila ang kanilang kasal sa mismong araw na yon kasama ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Ang sabi ng pari, babalik siya sa kumbento dahil may madre siya doon na ang pangalan ay nakatatak sa kanyang puwitan. At iyon ang wakas ng kwento. Kung nasiyahan ka sa recap ng pelikula, tingnan ito. Ang pelikula ay pinamagatang Virgin Territory mula 2007. Sana ay makita ka muli sa aming mga susunod na video.